Pagpasensya niyo na po yung aking itsura dahil galing po ako ng trabaho at ng biyahe. At ang inyong lingkod ay narito upang pag-aralan natin itong napakahalagang doktrina na ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. Ang pabagat ng ating pag-aaralan, no? Ngayong gabi na ito ay sa biyaya o biyaya ng Diyos lamang, no? Tanging sa biyaya ng Diyos lamang, no? Sa ibang lingwahe, ang tawag dito, kapatid, ay sola gratia or by grace alone, no? Sola gratia is the Latin or sole grace, and the English is by grace alone, no? Sa biyaya lamang ng Diyos, tayo ay naligtas. Yun yung ibig sabihin nun. Punta tayo sa susunod na page. Sabi dito, by faith, you have been saved, not by works. Sa Ephesians chapter 2, na pag-aralan na natin to, ang sabi ni Pablo, na sa pamamagitan ng pananampalataya lang natin sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay naligtas. Hindi sa pamamagitan ng ating mga paggawang mabuti, sapagkat walang gawang mabuti ang kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. So, mayroong mga katanungan na aking ibibigay sa inyo ngayong gabi at ating itong sasagutin. Ang unang tanong, kapatid, ay paano ba magkakaroon ng pananampalataya ang taong patay sa Espiritu? No? Kung patay ka sa Espiritu, paano ka magkakaroon ng pananampalataya? No? Yun yung unang tanong na sasagutin natin ngayong gabi. Sapagkat ang patay ay mananatiling patay hanggat walang bubuhay sa kanya. Hindi ba? So pangalawa, paano makapagsisi sa kasalanan ang isang taong bulag sa katotohanan? Kung bulag ka sa katotohanan, kung hindi mo alam kung ano ang totoo, paano ka magsisisi? No? So ito yung mga katanungan na ating sasagutin. Meron pang isa. Bakit mahalaga itong pag-aralan bilang mga taong na kay Kristo Jesus? Bakit kailangan pag-aralan natin yung mga bagay na ito? At bakit ito ay napakahalaga na atin itong malaman at maisa puso? No? Bibigyan ko kayo ng unang kasagutan dahil yung mga ito ang katotohanan. No? Kailangan nating malaman kung yung katotohanan ngayong gabi na ito upang malaman natin kung ano ang nagawa at ginawa ng Diyos sa ating mga buhay upang siya'y maging karapat-dapat ng ating pagpupuri at pagpapasalamat. No? Naniwari gewa na ng Diyos kimpieta mo, baka ni tayo maging ang karapat-dapat kinkatamong pagpupuri at pasasalamat ngayon Benny na ini at kendaratang pang aldo. So gusto ko munang sagutin kung ano itong katanungan na ito. No? Dahil ito ay laging misconception o laging hindi na-deliver ng mabuti ng mga tao, kapatid. Sapagkat mayroong isang doktrina ng tao, kapatid, hindi siya doktrina ng Biblia. Doktrina ng tao na sinasabi ng tao na sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, kaya sila ay naliligtas. No? Sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, sinasabi nila, bakit ka ba naligtas? Kasi nanampalataya ako. Kasi maganak ako. Kasi nakapagpalayas ako ng mga demonyo. No? Pero hindi nila alam na hindi naman talaga yon yung nakakapagligtas ng tao. Kaya ngayong gabi, gusto kong malaman ninyong lahat kung ano ba talaga ang nauna. Ano ba ang nauna? Ang pananampalataya natin at pagsisisi sa Diyos? Nauna ba yon na ginagawa natin na mananampalataya tayo at magsisisi sa Diyos bago tayo magbagong loob? O mauna muna na babaguhin muna ang loob at puso natin bago tayo manampalataya at magsisi sa ating mga kasalanan? Ano nga ba ang nauna sa dalawang ito? Which comes first? Faith and repentance or regeneration? No? Malalaman natin ito sa gabi na ito. Pero bago natin malalaman kung ano ba talaga yung nauna, ang tao ba at ang kanyang pananampalataya ang nauna o ang Diyos at ang kanyang kapangyarihan na bubuhay ng mga patay ang nauna? Ngayon,
pag-aralan muna natin ang isang katotohanan sa Biblia na gusto kong malaman ninyo ngayong gabi. Ito po yung estado na atin noon, nung hindi pa natin kilala ang Diyos. Ito yung estado natin na gusto ko ring malaman muna natin lahat, no? Upang hindi tayo magmayabang sa ating mga ginagawa, no? Upang manatili tayong nasa ibaba at manatili tayong humble, no? Hindi hambog, humble sa harapan ng ating Panginoon. Ano nga ba yung estado ng tao na patuloy na nangyayari sa mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo at naunang nangyari din naman sa inyo na dati nating nilakaran, ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2, na dati ninyong nilakaran. Una, no? Ang tao sa kanyang natural na estado, sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2, ay patay sa kanyang pagsalansang. Ano ibig sabihin nun? Ang pagsalansang is paggawa ng kasalanan o pagiging rebelde sa Diyos. Ang tao kapag patuloy siyang gumagawa ng kanyang kasalanan ay nagpapatunay lamang na siya ay patay. No? Ang tao, malaki kayong makanyan, tingal dodo, tsaka kasipin niya mo bali. Minsan ka maghanap tayo po. Kahit ilang beses natin silang bahaginan ng Ebanghelyo, siya ay mamumuhay ng may ginagawang kasalanan sa araw-araw. Ang taong ito na laging gumagawa ng kasalanan sa araw-araw ay patay sa espiritu. No? Ito yung natural na estado ng tao. Tayo ay mga patay sa espiritu. Pangalawa, kung ang tao ay patay sa espiritu, ang tao rin naman ay bulag sa espiritual at makasarili. Ito'y pinatuhanan ni Pablo sa Romans chapter 2 verse 8 at Thessalonians chapter 2 verse 12 at Corinthians chapter 4 verse 34, na ang tao sa kanyang natural na estado, ang nakikita lamang niya ay kadiliman at kasamaan. Kung nakikita mo ay kadiliman at kasamaan, ano yung gagawin mo? Yung mga gawang nasa kadiliman at yung mga gawang masasama, no? Dahil ang tao ay bulag sa espiritual at makasarili. Kapag sinabing makasarili, ano ibig sabihin nun? No? Tanging yung sarili lamang niya yung kanyang nakikita at niluluwalhati. Ne? Apin ratang datang akitamos tung, let's say, Sister Max. Hotel na kami gaten. Agyo mo ni sarili ko. Yung mahalaga maganak ako. Yung mahalaga lang akong kapatid. Yung mahalaga ako gagawang matsura. Miras ko langit pa siya makanta. Ne? Ano yung napansin natin doon? Sino yung niluluwalhati niya? Ang Diyos ba o ang kanyang mga gawa? Ang kanyang mga gawa. Uling maganakaya kanu, uling alaniman kanong kapatid. Pero hindi naluluwalhati ang Diyos. Anong tawag doon? Makasarili. Ang sabi ni Pablo na ang tao sa kanyang natural na estado ay bulag sa espiritual at makasarili, na tanging ang sarili lamang niya ang kanyang nakikita. Pangatlo, lahat ng gawa ng tao ay basahan at walang katwiran sa harapan ng Diyos. Isaiah 64 verse 6 at Romans chapter 3. Ang sinasabi ni Isaiah na ang lahat ng gawa ng tao, mapamabuti man yan, nagbibigay ka man ng relief goods, mabuting gawa yan, o tumutulong ka sa mga nangangailangan na isang mabuting gawa or philanthropic, yung tinatawag nating mga pilantropo, yung mga mahilig tumulong sa mga tao na nangangailangan. Kung yung taong ito, ang kanyang mga gawa lamang ang kanyang basihan ng kanyang kaligtasan, ang sabi ni Isaiah, lahat ng gawa ng tao, lahat. Kapag sinabing lahat, mapapabuti man yan, o masama man yan, lahat ng gawa ng tao sa harapan ng Diyos ay basahan, walang katwiran. Kapag sabi walang katwiran, hindi matuwid o alimasanting, hindi ka aya-aya sa kanyang harapan. Ano? Adyan palang maganak ako, impalang gagawan ko, alayaman palang kwenta, kay harapan na ng banal na Diyos. Ne? Yapin niya ni magpababa, kikatamo kapatid. Kapag nalalaman natin yung katotohanan na ito, na wala palang gawa natin ang mabuti sa harapan ng Diyos, bumababa tayo. No?
Ito pa yung pang-apat. Hindi maintindihan lahat ng bagay tungkol sa Diyos. Ang tao sa kanyang natural na estado, kung hindi siya bubuhayin muli sa biyaya ng Diyos, hindi niya maiintindihan ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos. Apin po itong dahilan kung bakit adyang mga nanutalong bahaginan salita ng Diyos. Rin kikatamong kakilala, rin kikatamong kamag-anak. Minsan kaya rapat tayo mong balik, or kasipin tayo pang matutod. At siyang pilang beses tayong bahaginan ebanghelyo, iya po tutuki, at iya mananampalataya. Bakit? At siya po bukit ang estadong medeya pa. Patay pa siya sa kanyang espiritual. Sapagkat ang tao sa kanyang natural na estado, hindi niya maiintindihan ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos. Ayan po lahat ng reference natin kung gusto niyo pong picturean upang pag-aralan niyo ngayong mamayang gabi at mabasa niyo po sa inyong mga Biblia. Lahat ng mga verses or Bible verses kung saan pinanggalingan itong paniniwalang ito ay pinipresenta ko sa inyo ngayong gabi upang inyong mapag-aralan. So nakikita natin na ang tao ay patay sa pagsalansang, ay bulag sa espiritual at makasarili, lahat ng kanyang gawa ay pasahan at walang kabuluhan sa harapan ng isang banal na Diyos. At hindi niya maiintindihan ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos. Apin mo naman datang ausan tamong ni kainisan, pare, o teka munta, magaten ka. Diba magaten niyang misan, magaten niyang kadwa. Potang ikwanan ni tamburina, mokone. Bakit? Kasi mitaya ken church, ali para kilalanan niya nga pong Ginoo. No ali para akwa niya mo itang personal na burina. Siguro, huwag mo tayo mo ken church, yun yung akakit ni Sister Max, kakalagwan niya Sister Max. Baka dito. Okay, milakon, titangingan to palo na, atin niya palang asawa yung Sister Max, yung manipuri, na ako mag-attend. Meron siyang pansariling kagustuhan na pumunta sa church, pero wala siyang naiintindihan sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Kaya hindi siya nananatili kasama natin. Diba? Mayroong mga tao na pupunta sa church, pero hindi sila nananatili sapagkat nasa natural na estado pa sila. Ayaw nila yung mga bagay na tungkol sa Diyos. Ningkay, misa na mo, pare, punta ka church. Yung pwede, masilagkuhan na. Ningkay, mga yan, masilagkuhan na. O balo mo naman palang masilag ka, pwede sabihin, balo mo na makasalanan ka, mga yan. No, balo mo makasalanan ka, ako maligtas. Kaya kailangan mo natin kang tagapagligtas. Sabi mo naman itong ko mo naman ipaunawa sa kanila yon. Kung gayon pala, ang kalagayan ng tao, kailangan niya ng bagong disposisyon, di ba? Kung ang tao sa kanyang natural na estado ay patay, ay bulag, walang hilig sa mga lahat ng mga bagay na ayon sa Diyos, no? At basahan lahat ng kanyang gawa, kailangan niyang baguhin ang kanyang disposisyon at baguhin ang kanyang puso at baguhin ang kanyang pag-iisip. Kung bala mo, baywanay nga niya ganang pagkatao na. Inkutang, kaya mo bang baguhin ang iyong sarili? No? Sa Biblia, kapatid, ang sinasabi, hindi. Anya bang pinganak na kayo ni Hindayo? Tinulak niya ba yung sarili yun? Anyang anak kayo? Bingot ko pa. Ikaw bang tinulak yung sarili yung mga niya? Baka talungwal kayo kayong puwerta na ni Hindayo. Di ba? Po mga nita. Mayroong nagtulak sa inyo para ba ipanganak kayo sa mundo? Sapagkat hindi nyo kayang ipanganak muli. Hindi ba? Ganun din, kapatid. Sa ating mga estado, mga patay, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Hindi natin kayang ipanganak ang ating mga sariling muli. No? Kailangan mayroong magpanganak muna sa atin upang malaman man lamang natin yung mga bagay na mayroong kinalaman sa Diyos. No? So, sino nga ba? Sino nga ba ang magbabago at magpapanganak sa isang patay na tao? Sino yung bubuhay muli sa isang patay na tao? Bakit tayo tinatawag na born again?
Diba sabi ko, ang born again, hindi siya relihiyon. Kapag sinabing born again, ito yung proseso na ginagawa ng Diyos sa bawat pinili niyang tao na babaguhin niya ang disposisyon ng kanilang mga puso at pag-iisip upang malaman nila at maintindihan nila at magkaroon sila ng pagnanasa sa mga bagay na mayroong kinalaman sa Diyos. Sapagkat ang tao sa kanyang natural na estado, wala siyang gusto, kundi ang kanyang pagsalansang. Ngayon, kapag binago ka na ng Diyos, doon ka palang mag-uumpisang sasampalataya sa Kanya. So, mauuna lagi yung pagbabago ng Diyos sa ating sampalataya. Mula sa mga patay, ikaw ay bubuhayin mo din ng Diyos. Tingnan natin ito sa Deuteronomy chapter 30 verse 6. Ang sabi ng Panginoon dito kay Moises, tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang inyong puso at ang puso ng inyong binihi. Ano ibig sabihin ng tutuliin dito? Kapatid, nung unang panahon, kapag sinabing circumcision, hindi yung pagtutuli na iniisip natin ngayon na sa lalaki lang ginagawa. No. Kapag sinabing pagtutuli, ito yung pagbabago. Kapag binabago ka ng Diyos, tinutuli ka niya. Kaya sinabi dito, tutuliin sa ibang term, babaguhin ng Panginoon mong Diyos ang inyong puso at ang puso ng inyong binhi. Ano ibig sabihin nun? Nangako ang Panginoon sa bawat isa sa mga tao nung mga unang panahon, nung panahon ni Moises, na babaguhin niya ang kanilang mga puso hanggang sa mga generations to come, mga binhi. Kaya hanggang ngayon, nagbabago ang Diyos ng puso ng tao. No? Dahil nangako siya noong unang panahon. Babaguhin daw ng Diyos ang puso natin. Bakit niya babaguhin ang puso natin? Diba sabi ko nga kanina, ang tao sa kanyang natural na estado, wala siyang gusto kundi yung mga bagay na kanyang ginagawang makasarili, pagsalansang, kasamaan, kasalanan. Babaguhin daw ng Diyos ang ating mga puso upang mawala na yung mga bagay na yon, hindi na tayo bulag, hindi na tayo patay, at upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo upang ikaw ay mabuhay. Nakuha natin po to, no? Di ba tayo yung mga patay? Dati. Kaya tayo buhay ngayon dahil binago tayo ng ating Panginoong Jesucristo, binago niya ang ating mga puso, at ang ating mga puso ay natutong ibigin natin ang Panginoon ng buong puso at kaluluwa. At ito ang dahilan kung bakit tayo ay buhay na sa harapan ng Diyos. Kaya ano yung nauna? Yung umibig tayo sa Panginoon? Yung sumampalataya tayo sa Panginoon? O yung pagbabago muna ng Diyos sa ating mga puso? Ano ba yung nauna? Yung pagbabago muna ng Diyos sa ating mga puso. Kaya yung tanong kanina, ano nga ba yung nauna? Babaguhin muna ng Diyos ang ating mga puso? Ang ating mga pusong bato, gagawin niyang pusong laman? O mauuna muna na ibigin natin siya? Nalaman natin kung ang tao ay patay, kung ang tao ay bulag, wala siyang kakayahan na ibigin ng Panginoon. Kaya kailangan munang baguhin ang kanyang puso upang maibigin muna niya ang Panginoon. Kaya ito yung una nating clue. Ang pagbabago ng Diyos ng ating mga puso ay upang matuto nating ibigin, sambahin, purihin, manampalataya sa Diyos. Ang pagbabago ng Panginoon ng ating puso, ang pagbo-born again niya, ang pagre-regenerate niya sa mga taong patay sa Espiritu, ang tawag dyan kapatid ay grace o biyaya. Kaya sabi ni Pablo, tanging sa biyaya ng Diyos lamang tayo ay naligtas. Hindi sa ating mga mabubuting gawa, sapagkat ang mabubuting nating mga gawa ay patay at walang kabuluhan sa harapan ng isang banal na Diyos. Tingnan natin yung isa pa. Kay Propeta Ezekiel, ang Diyos din naman ay nangako sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel. Noong una, nangako siya sa pamamagitan ni Propeta Moises. Ngayon naman, kay Propeta Ezekiel siya nangako. Ano yung pangako niya? Sabi ng Diyos, bibigyan ko sila ng isang puso
at lalagyan ko sila ng bagong espiritu. No? Ito daw ang pangako ng Diyos sa ating lahat na sumasampalataya sa Kanya. Bago tayo sumampalataya sa Kanya, bago natin siya ibigin, bibigyan muna daw niya tayo ng isang bagong puso at bagong espiritu. Saan natin nakita ito? Sa John chapter 3, nung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo kay Nicodemus, ang sabi niya kay Nicodemus, you must be born again before you can even see the kingdom of God. Kailangan mo munang mabuhay muli bago man lamang makita ang kaharian ng Diyos. Sapagkat kung hindi ka nabuhay muli, hindi mo man lamang makikita ang kaharian. Ito yung sinasabi ni Jesus na ating pinatotoo ng ating kapatid na si Ezekiel. Ang sabi ng ating Panginoon, aalisin niya ang batong puso natin sa kanilang at papalitan niya ng laman at bibigyan niya tayo ng pusong laman. Ito yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ito pa, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan ng puso laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Ano yung nakita natin dito? Aking ilalagay, aking. Sino yung nasasabi dito? Ang Diyos, no? Sabi niya, siya daw yung maglalagay ng kanyang espiritu sa loob natin. Naniniwala po ba kayo na ang Espiritu Santo ay nasa inyo? Why? Because we are the living temple of God. Kung tayo ang templo ng Diyos, nung mauna pa lang, pag mayroong templo ng Diyos, doon siya naninirahan. Kung ang bawat isa sa atin ang templo ng Diyos, ang kanyang Espiritu Santo ay nasa atin sa mga oras na ito, kapatid. Amen? So, ilalagay ito niya ang kanyang Espiritu sa loob natin at, ano sabi niya? Sinabi ba niya na lalakad kayo? Hindi. Sabi niya, siya ang magpapalakad sa atin, palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin, siya daw yung uudyok sa atin, siya yung magpapalakad sa atin ng naayon sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang mga batas, at magiging maingat daw tayo sa pagsunod ng kanyang mga batas. Sino lahat ang gumawa nito? Ano yung napansin natin? Ang Diyos. Aking, sabi niya, palalakarin ko kayo, sabi niya, at tayo ay magiging ayon sa kanyang mga tuntunin. Ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng Kristiyano ng mga oras na ito, ang lahat ng gumagawa sa inyo sa mga buhay ay ang Diyos. Kaya sabi ni Sister Annie kanina, naniniwala daw siya na ang Diyos ang nag-uudyok sa kanya. Kaya siya narito. At ganoon din na sinasabi ko sa inyo ngayon, kapatid, na ang Diyos din naman ang nag-upo sa inyong dyan ngayong gabi na ito. No? Tandaan natin ito. Ang biyaya ng Diyos ay makapangyarihan. Potang burina kang iligtas din nga kong Ginoo. Dinala kang regalo, bakit magtiis ka? Bibigyan ka niya ng kalakasan, bibigyan ka niya ng katatagan upang hindi ka manghina. Bakit? Sapagkat sabi ko nga sa ating natural na estado, di ba na pag-aralan natin kanina, tayo yung mga patay, tayo yung mga bulag, hindi natin kaya na manatili sa presensya ng Diyos. Kaya nga siya yung bumaba dito sa mundong ito, ibinigay ang kanyang espiritu sa atin sapagkat nalalaman ng Diyos na hindi natin kaya. Hindi natin kaya na iligtas ang ating mga sarili. Hindi nyo kaya na pumunta kayo dyan at umupo at makinig sa kanyang mga salita. Hindi nyo man lang kaya na ibigin nyo siya. Hindi nyo kayang manampalataya sa kanya. Kung hindi niya kayo binago, hindi ninyo kaya. Kaya ano yung nauna, kapatid? Nauna ba yung inyong kakayahan ng sumampalataya sa Diyos? Nauna ba yung pag-ibig nyo sa Panginoon? O siya yung unang umibig sa inyo kaya kanya kayo binago upang matutunan ninyong ibigin man lamang siya? Ang nauna, kapatid, ay ang kanyang biyaya. Kaya nga hindi mo pwedeng ipagmayabang ang inyong mga mabubuting gawa.
Tanging sa biyaya lamang ng Diyos. In the doctrines of grace, that God is truly magnified and glorified. Tanging sa mga doktrina ng biyaya ng Panginoon na siya ay naluluwalhati at napapalaki sa ating mga buhay. No? Itong mga ginawa ng Diyos para sa inyo, ang tawag dyan ay regeneration o pagbubuhay muli. Ang tawag dyan ay born again. Kung hindi gagawin ng Diyos ito, hindi mo man lamang makikita ang kanyang kaharian. Kaya kahit ang inyong mga pananampalataya na isang mabubuting gawa ay hindi mo pwedeng ipagmayabang sa harapan ng isang banal na Diyos. Walang tao ang makakapagmayabang sa kanyang manlilikha. Tandaan mo ito, kapatid, sapagkat maraming mga mayayabang na tao na nasa mundong ito na kanilang ipinapagmayabang ang kanilang mga gawa, na nawa ito daw ang susi ng kanilang kaligtasan. Wala silang pinagkaiba sa mga Pariseo, wala silang pinagkaiba sa mga Sadduceo, kapatid. Pero si Nicodemus, na isang Pariseo, kapatid, tandaan mo, matagal na siya sa pananampalatayang yun. Naakala niya sa kanyang mga mabubuting gawa, doon siya naliligtas. Ngunit sa oras na makita niya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, ano yung tanong niya, kapatid? Wala. Wala man siyang tinanong sa John chapter 3. Pero alam ng Diyos ang nilalaman ng puso niya. Ano yung nilalaman ng puso niya? Gusto niyang magbago. At nakita yun ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung hindi ka bubuhayin muli, hindi mo man lamang makikita ang kaharian ng Diyos. Kapag nabuhay ka ng muli at napalitan na ang ninanais ng inyong puso, kung dati ang ninanais ng inyong mga puso ay kasamaan, kasalanan, tongking, pambababae, no? Pagiging makasarili, no? Niluluwalhati ang sarili, gino-glorify yung mga gawa nila, o kung ano pa yung ginagawang kasalanan ng mga tao. Kung dati yun yung ninanais ng inyong mga puso, ngayon, ang ninanais ng inyong mga puso ay makilala ang Diyos na siyang nagligtas sa ating lahat. Kapag nabuhay ka ng muli, mapapalitan na ang ninanais ng inyong puso, doon ka pa lamang matututong manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung katanungan kanina, ano nga ba ang nauna? Ang pananampalataya ba ng tao o ang makapangyarihang biyaya ng Diyos na buhayin muna ang mga patay sa Espiritu? Ano yung nauna? Ang biyaya, makapangyarihan na bumuhay ng mga patay. Kaya kahit ang inyong pananampalataya, kapatid, ay hindi mo pwedeng ipagmayabang sa harapan ng isang banal na Diyos. There is an axiom in Reformed theology, kapatid. Ito yung axiom. Regeneration precedes faith. Kapag sinabi precedes, nauuna ang regeneration o pagbubuhay muli ng Diyos bago ang pananampalataya. Mauunang baguhin ng Diyos ang inyong buhay upang makita man lamang ang tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya nga, ang kaligtasan, kapatid, simula sa pinakasimula hanggang sa wakas, ang nakakagawa lamang nito ang Panginoon. Kahit ang pananampalataya man kay Jesucristo ay biyaya at nagmumula din naman sa Diyos. Hindi ito bunga ng gawa ng tao. Tandaan muna natin ito. Ang pananampalataya ay hindi bunga ng mga gawa ng tao. Sapagkat ang gawa ng tao, ang bunga ay kasalanan lamang. Ang bunga ng gawa ng tao ay kasalanan lamang. Ang pananampalataya, kapatid, ay bunga ng Espiritu na ibinigay sa inyo ng Panginoon, na binago niya ang inyong mga puso upang matutong sumampalataya sa Kanya. Kaya nga, kapatid ko, panalangin ko ngayong gabi nito sa mga nagmamayabang pa rin sa kanilang mga pananampalataya.
sa mga nagmamayabang pa rin sa kanilang pagtitiis, sa mga nagmamayabang pa rin sa kanilang pagtsatsaga sa pananampalataya. Sana makonvict kayo ng Holy Spirit ni God. Masabihan kayo na kayo'y nagkakasala sa harapan ng isang banal na Diyos, sapagkat kayo na ay nagmabayabang sa inyong mga mabubuting gawa. Walang tao na nalalaman ang katotohanan na nagiging mayabang sa harapan ng isang banal na Diyos. Kapag ikaw ay nasa harapan ng Diyos at kilala mo ang Diyos, ikaw ay patuloy na luluhod at luluhod sa kanyang harapan. Hindi ka magmamayabang sapagkat alam mo ang inyong mga ginagawa. Publikano, kapatid. Yung publikano at yung pariseo. Yung publikano nung nananalangin ang publikano, sabi niya, Panginoon! No? Alam niya na siya'y makasalanan, alam niya na wala siyang ginawang mabuti, at yun ang naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaysa sa isang pariseo na niluluwalhati ang kanyang mga gawa. Na sana hindi po tayo ganon, kapatid. Meron po ba ganon sa atin? No? Yaku, mas iligtas na ako ni nga pong Ginoo kasi yaku mag-attend ko every Sunday. Brother Omar, kakikya mo, itong first Sunday of the month. Pero yaku, iligtas na ako ni nga pong Ginoo kasi every Sunday mag-attend ko. At ano yung nakikita natin doon? Sino ang niluluwalhati ng tao na nagsasalita na yun? Ang Diyos ba? O ang kanyang sariling mga gawa? No? Kaya, there's a very thin line. Merong napakanipis na linya sa isang pagluluwalhati sa Diyos at pagluluwalhati sa ating mga sarili. Tandaan natin, kapatid, ano yung definition ng kasalanan sa Biblia? Falling short of the glory of God. Kapag hindi mo naluluwalhati ang Diyos sa buhay mo, ikaw ay nagkakasala. Kapag niluluwalhati mo ba ang iyong sarili, ano yung nangyayari? Hindi mo niluluwalhati ang Diyos. Kapag hindi mo niluluwalhati ang Diyos, ang sabi sa Biblia, ikaw ay nagkakasala. Kaya, isipin muna natin ito. Huwag natin kailanman luwalhatiin ang ating mga gawa, sapagkat iyon ay isang kasalanan. Matinding kasalanan yan. Kaya si Pablo ay napaka-eager na sabihin sa lahat ng mga Kristiyano ng mga unang panahon, dahil sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, sila ay naligtas. Hindi sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kaya sabi niya sa mga taga-Galasya, kung babasahin niyo yung buong Galatians, ang sabi niya sa mga taga-Galasya sa chapter 3, "O mga hangal ng mga taga-Galasya," sabi niya. Tinawagan niya mga hangal, yung mga Galatians. Bakit? Sapagkat nag-iba ang ebanghelyo sa kanila. Iniba nila yung ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya kay Jesucristo. Pero kayo, iniisip nyo, kayo ay naligtas sa inyong mga mabubuting gawa. Sabi ni Pablo, kayo ay mga hangal. Imagine, si Pablo, sabihan kayong mga hangal. Ganon din naman ang sasabihin ko sa inyo ngayon, kapatid. Kung mananatili kayo sa ganong paniniwala, kayo'y mananatiling mga hangal sa harapan ng ating Diyos. Nanawa, hindi kayo maging mga hangal tulad ng sinasabi ni Pablo. Ang pananampalataya, kapatid, ay biyaya lamang ng Diyos. Sa John chapter 3 verse 27, ang sabi dito ng ating Panginoon, sabi dito ni Juan, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. No? Kayo mismo na aking mga saksi na sinasabi kong hindi ako ang Kristo, kundi ako'y sinugong una sa Kanya. Ito yung sinasabi ni John the Baptist, kapatid. Ang sinabi ni John the Baptist, hindi ka makatanggap ng anuman malibang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos mula sa langit. Kahit ang inyong pananampalataya ay ipinagkaloob lamang ng Diyos. Kaya huwag natin itong ipagmayabang. No?
Sabi sa Philippians chapter 1 verse 28, at anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, para sa kanila ito ay tanda ng kanilang kapahamakan. Ngunit ng inyong kaligtasan, tandaan natin, ito yung sabi ni Pablo, ito'y mula sa Diyos. Ang inyong kaligtasan ay hindi mula sa mga gawa, sa mga mabubuting gawa na inyong ginagawa sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ganun manalangin ng isang Pariseo, kapatid. At hindi natuwa ang ating Panginoon. Doon sa parabola na yun, kung inyong babasahin, hindi natuwa ang Panginoon sa panalangin ng Pariseo. Kanino siya natuwa? Sa publikano na alam niya ang kalagayan ng kanyang puso. Alam niya na siya'y makasalanan. Alam niya na walang gawang mabuti ang magiging kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng isang banal na Diyos. Kailangan niya ng biyaya na nagmumula sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, lahat daw ng may kinalaman sa kaligtasan, ito ay nagmumula sa Diyos. 39, sapagkat sa inyong ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, lahat ng mga yan ay ipinagkaloob sa atin alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, kundi ang magtitiis din naman alang-alang sa Kanya. Kahit ang pagtitiis ninyo, kapatid, the perseverance of the saints is a grace from God. Sabi nga ni Brother Noel, hindi mananatili itong nakatayong matatag at sumasampalataya kung walang humahawak sa Kanya. Bibitawan sila ng Diyos, mabubuwal sila. Pero kung nananatili ang biyaya ng Diyos sa Kanya, siya ay mananatiling nakatayo. At ang kaligtasan, ang mananatili matatag hanggang sa wakas, sila lang mga maliligtas, di ba? Wala naman tayong kakayahang manatili hanggang sa wakas. Pagkat tayo'y nabubuwal, sapagkat tayo'y nasisira, tayo'y nagkakasala. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, hindi tayo mananatiling matatag. Kaya nga, tanging ang biyaya ng Diyos lamang ang makakapagligtas ng tao. Siya ang nagpapatatag sa atin, siya ang nagpapatatag at nagpapatayo sa atin upang tayo'y manatiling matatag, nananampalataya sa Kanya hanggang sa wakas. At kahit ang inyong katatagan at ang inyong pagtitiis ay hindi nyo pwedeng ipagmayabang sa harapan ng isang banal na Diyos. Lahat ng yan ay kaloob lamang sa inyo. Kaya nga napakalinaw ng Ebanghelyo. Napakalinaw ng totoong Ebanghelyo. Ang totoong Ebanghelyo ay ganito. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, hindi sa mabubuting gawa. Kanino? Pananampalataya lamang kay Hesukristo na siyang nagligtas sa atin. At ang pananampalatayang ito ang dahilan kung bakit nagbubunga tayo ng mga mabubuting gawa ngayong gabi, sapagkat ang Diyos ang naunang nagligtas sa ating lahat. Ang pagbubunga ng mga mabubuting gawa ay galing lahat sa Diyos. No? Sana maintindihan natin ito ng mabuti. Sa 2 Peter chapter 1 verse 1 to 2, no? Ang sabi dito ni Pedro, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya, no? Ito nga, di ba? Sabi ko nga minsan sa ating mga kapatid, no, na hindi pa rin nalalaman yung totoong ebanghelyo. Kasi napakahalaga ng ebanghelyo, kailangan malaman natin yung katotohanan. Mayroong mga kapatid na hindi pa rin nalalaman ang totoong ebanghelyo at pilit nilang ipinagmamayabang ang kanilang mga gawa. Pilit nilang pinupuri ang kanilang mga gawa. Pilit nilang isinasama yung kanilang mga gawa sa kaligtasan. Ang mga gawang mabuti ng tao ay produkto lamang ng kaligtasan. Hindi siya kasama sa pagliligtas sa atin ng Panginoon, sapagkat sabi ko nga, walang mabuting gawa ng tao ang kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. No? Kaya
tayo nagiging mabuti sa harapan ng Diyos ay dahil sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon sa atin, na Kanyang ibinigay ang Kanyang buktong na anak upang tayo malinis, upang tayo maging matuwid sa Kanyang harapan. Kaya wala tayong sariling katuwiran. Ang katuwiran natin ay sa Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 4, "Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness." Yung Kanyang katuwiran yung ating hanapin sa ating buhay. Kung hinahanap natin ay katuwiran lang natin, at yun yung ipagmamayabang natin sa harapan ng Diyos pagdating ng white throne judgment, "O Panginoon, kaya ako naligtas. Iligtas mo ko kasi ganito ako. Nagpalayas ko ng demonyo sa iyong pangalan. Nagbautismo ko ng mga tao sa iyong pangalan. Iligtas mo ako." Oh, no, no, no. Ang bubuksan ng Panginoon ay hindi libro ng buhay. It's not the book of life. Ang ibubuksan niya is the book of works. Kasi ang basihan mo ay inyong mga gawa. And tandaan mo, if you will be judged by your works, then you will be doomed. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat walang gawang tao ang kaaya-aya sa Kanyang harapan. Naiintindihan po ba natin ito? Sabi ni Pedro, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na kahit ang pananampalataya natin ay tinanggap lamang natin, kaloob lang ng Diyos, na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Nagiging matuwid lang tayo at sumasampalataya tayo sa harapan ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat ito ay kaloob lamang. Tumanggap lang tayo ng mga bahagi na yan. Kaya huwag natin ipagmayabang, kapatid. Bagkus, tumayo tayong matatag sa biyaya ng Diyos. Kapag abaloy mo yun, abalo mo yun, abalo tamo yun, then Philippians chapter 2 verse 12 makes sense. Ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 12, "Work out your own salvation." Hindi niya sinabing, "Work for your own salvation." Hindi niya sinabing, "Ipagtrabaho mo ang inyong kaligtasan," sapagkat hindi yun yung ipinapalaganap ng Ebanghelyo. Ang ipinapaganap ng Ebanghelyo is to work out. Pag sinabing work out, nasa inyo na. Kailangan nyo lang ilabas ito, ipakita sa buong mundo na ikaw ay naligtas. Kaya work out. Ilabas mo. Kapag ba nag-work out ka, kapatid, meron ka ng muscle, di ba? At gusto mo makita ng mga tao yung muscle mo. Para lumaki yung muscle mo, para makita mo, ano gagawin mo? Mag-work for? Work for mo. Para ino ko to? Munta ko, Jim, mag-work for ko pa. Ali. Ang sabi niya? Mag-work out ko. Why? So that the glory of God may be seen in you if you are working out your salvation. Kaya nga masasabi, kung ipagpapatuloy mo lang yun, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God. Sabi niya, for it is God who is working in you. Kung ang Diyos ang nagtatrabaho sa inyong buhay, kung patuloy kayong binabago sa araw-araw, and He is sanctifying you every day, then kapag nakikita nila, Sister Merly, may bayo na eh. Dati ni ka pa nagkas. Ngayon ni, bala mo ni kalumani mo salita. May bayo ni kaganakan ng tao. Nano kaya nangyari kaya? Sabi ng Sister Merly, kapatid, inga pong Ginoo, maganakaya ka na ako. Binayo ni puso ko at akilala kay Kristo. At kitang sinabi ng Sister Merly ito, sinong naluwalhati? Si Sister Merly ba? At dahil babayit siya? No. Ang luwalhati, kapatid, ay ang Diyos na siyang pumago sa kanya. Ang tawag dyan, kapatid, ay working out your salvation. Nakikita ng mga nakikita ng mga unbelievers sa atin, ay, kaswelo ng Brother Noel, may ligtas siya. Kaswelo ng Sister Nia, may ligtas siya. Kakit ko kaya, ingkewa na ni nga pong ginukimbyena, at ninong maluluwalhati, ninong kakakit na rin ng believers. Gusto kakakit daw, may bayo ko. Ika ba? Ali, itang akilala mong Diyos. Ninitang akilala mong Diyos, ang kutang. Yesu Kristo. And sino ang naluluwalhati? And when we are working out our salvation, it is God. Kaya nga sabi ni Pablo, kaya kung tutuloy mo lang yun, kapatid. Kung tutuloy mo lang babasahin sa verse 13, for it is God
who is working in you both to will, para sa kalooban, and to do good. So, yung kalooban mo na gumawa ng mabuti, yung pagnanais mo, pagnanasa mo na gumawa ng mabuti, na tumulong sa kapwa, na magbago para sa Diyos, ay hindi dahil sa inyong mga pansariling kakayahan. Bagkus ito ay trabaho ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang tawag dyan, kapatid, is the process of sanctification o pagpapabanal ng Diyos. Hindi mo kayang pabanalin ang iyong sarili, kahit gaano pa kahaba ang inyong mga sinusuot. Kung ang ugali mo naman ay ugaling imbornal, kapatid, hindi ka makapunta sa langit. Dahil sapagkat wala sa inyong mga itsura ang pagluluwalhati sa Diyos. Nasa inyong mga mabubuting gawa, na siyang produkto ng pananampalataya, na siyang produkto ng biyaya ng Diyos. Kaya sa pamamagitan lamang ng biyaya, tayo ay naligtas. Sapagkat ang produkto ng biyaya ng Diyos ay ang inyong mga mabubuting gawa. Diba? Lagi nilang sinasabi sa James chapter 3. Sabi ni James chapter 3 na ang pananampalataya, kailangan mayroong mabuting gawa. That's the point. Sabi, kasi kung sinasabi mo na sumasampalataya ka kay Kristo, pero wala ka naman ipinapakitang mabubuting mga gawa na nagluluwalhati sa Diyos, ibig sabihin, hindi mo niluluwalhati ang Diyos. Ibig sabihin, hindi totoo ang inyong pananampalataya. Napakadali lang sabihin na sumasampalataya ka kay Kristo. Pero pag uwi mo sa bahay, puro kasalanan ng iyong ginagawa. Napakadali na sabihin, sumasampalataya ka sa Diyos. Ngunit pag uwi mo sa bahay, pinaparanas mo sa asawa mo lahat ng mga bituin sa langit, pamukbugan mo eh. No. That is not true faith. That is faith that is dead, sabi ni James. Ang pananampalatayang patay ay walang pagtutungan ng mga mabubuting gawa. Tandaan mo, kapatid, ang totoong pananampalataya na nakakapagligtas ng tao ay mayroon laging bunga ng mabubuting mga gawa. Kaya kung babasahin mo lang yung buong book of James, not just the chapter 3, kapatid. Kasi lagi nilang dinidebate lagi, it's faith plus works. No, it was never like that. It's just faith. It's either a faith that is alive or a faith that is dead. A faith that is alive has works. Kaya faith is only equals to salvation, nothing else. For if it's faith plus works, then merong equation na kailangan gumawa ka muna ng mabuti bago ka iligtas ng Diyos. At walang gawang mabuti ng tao ang makakapagligtas sa Diyos. It's faith is equals to salvation plus works. That is the true equation. Ang bunga lagi ng kaligtasan ay ang mga mabubuting gawa. Kaya ka nakagawa ng mabuti sapagkat ikaw ay totoong sumasampalataya at ang sumasampalataya ka dahil ito ay bigaya ng Diyos sa buhay natin. At hindi natin pwedeng ipagmayabang lahat ng mabubuti natin mga gawa sapagkat walang mabubuting gawa sa harapan ng Diyos ang makakapagligtas ng tao. Huwag tayong maging mga Pariseo, huwag tayong maging mga Judaizers, mga legalists, no? Huwag tayong maging mga Sadducees, kapatid. Hindi tayo ganun. We are called Christians. We are in Christ. No? Because it is only Christ who can save us, not our works. Okay? Acts chapter 16 verse 14. Ang nakinig sa amin, ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga ngalakal na mga telang kulay ube. Ano yung ginawa ng Diyos? Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Itong si Lydia, kapatid, wala naman talaga siyang kinalaman. Wala naman siyang pakialam sa mga bagay na mayroong kinalaman sa Diyos. Pero ano yung ginawa ng Panginoon? Binuksan muna ng Panginoon kanyang puso upang makinig sa mga ebanghelyo na ipinapanaganap ni Pablo. Kaya nga sabi ko kay Brother Noel, minsan nadi-discourage, no? Nakaka-discourage kahit ako, na-frustrate ako. Na mayroon tayong mga ni-invite ng mga kapatid na pupunta sila sa iglesia, tapos mawawala na sila. Kahit nakarinig sila ng mga salita, hindi sila nananatili. Bakit? Kasi hindi pa ito nangyari.
yung pagbubukas ng Diyos sa kanilang mga puso. Kaya kailangan buksan muna ng Diyos ang ating mga puso upang makinig man lamang tayo sa kanyang mga salita. Kaya kayo narito kapatid, at kaya mayroon kayong pagnanasa na makinig sa mga salita ng Diyos ay dahil mayroon ng himala na ginawa ang Diyos sa inyong buhay. Ano yung himala na ginawa ng Diyos sa inyong buhay? Na kayo'y dating mga patay at binuhay niya tayong muli. Kaya tayo ngayon ay mayroong pagnanasa na makilala ang Diyos na siyang nagligtas sa atin. Ang tawag dyan kapatid ay biyaya. Okay? Huwag na natin anyway, sabihin natin ito. Merong si Apollos, no? Nag-ibig niyang lumipat sa Akasya, pinapalakas ng mga kapatid ng kanyang loob at sinulatan niya ang mga laga na siya'y tanggapin. Ito si Apollos. Nang siya'y dumating, kanyang lubos na tinulungan ang mga tao sa pamamagitan ng biyaya ay sumampalataya. Ang mga tao na tinulungan ni Apollos, kaya sila sumampalataya, ito ay dahil sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. I cannot stress this enough, kapatid. This is very important. Because your salvation is based on the grace of God alone. By grace alone, sola gratia, in faith alone, sola fide, in Christ alone, solus Christus, for the glory of God alone, soli Deo Gloria. Lahat ng mga ito ay nasa Biblia. This is the biblical doctrine. This is salvation. At wala kang makikitang works, because any works of man is basahan sa harapan ng Diyos. Ephesians 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, na siya rin naman kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Nauna lang yung biyaya, and then pananampalataya. At ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, sapagkat sabi ko nga, ang tao sa kanyang natural na estado ay patay at bulag at walang gustong mga bagay na mayroong kinalaman sa Diyos. Ito ay kaloob lamang ng Diyos. Alin? Ang pananampalataya na siya'y biyaya lamang. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki, sapagkat ang nagmamalaki ay isang makasariling tao, at ang isang makasariling tao is falling short of the glory of God. He is a sinner. Ang nagmamalaki ng sarili ay isang makasalanang tao. Hindi ko yun masasabi sa inyo ng diretsyo, pero gusto ko sabihin sa inyo ngayong gabi na ito. Ikaw ay makasalanan kung iniisip mo pa rin na ikaw ay maliligtas sa inyong mga gawa, sapagkat ang tawag dyan ay pagiging makasarili. That is the pride of life. Ang umpisa ng kaligtasan ay nagmumula sa pagbabago ng Diyos sa puso ng tao na nagbubunga ng pananampalataya. Ang pagbabago muna ng Diyos sa disposisyon ng ating mga puso ang siyang nagbubunga ng pananampalataya. Ang pagbabago ng puso ng tao, ng Diyos, ang tawag dyan kapatid ay grace o biyaya. 1 John 5:1. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus Kristo, si Jesus ay ang Kristo o tagapagligtas, ay ipinanganak ng Diyos. Ang mga sumampalataya kay Jesus Kristo, sila ang mga ipinanganak ng Diyos. We are born again because of God. And the reason why we are having faith in Christ is because of God. Everything in accordance to salvation is because of God. So that the glory, honor, and power is for Him alone and nothing of ourselves, because we are indeed sinners. Amen. Ezekiel 3. Ito yung pangako ng Panginoon. Ang ating mga buto ay natuyo at ang ating mga pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay sa Diyos. Pero ito yung sinabi ng Panginoon.
Kaya't magsalita ka ng propesya, sabi ng Panginoon kay Ezekiel. At sabi mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito, ang sabi ng Panginoon, nangako siya sa atin. Noong unang panahon pa. At ito yung pangako niya, aking bubuksan ng inyong mga libingan, tawag dyan kapatid ay regeneration. Aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan, ang tawag dyan kapatid ay regeneration. O bayan ko, at aking pauuwin kayo sa lupain ng Israel. Ang tawag dyan kapatid ay regeneration. And regeneration kapatid, o pagbubuhay muli is grace. At inyong malalaman na ako ang Panginoon kapag aking binuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko. Doon pa lang natin malalaman na siya ang ating Panginoon kapag binuhay niya tayo muli. Sapagkat, sabi sa John chapter 5 verse 21, sapagkat kung paanong ibinangon ng Ama ang mga patay at sila ibinubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sinumang nais niya. Lahat ng mga bagay na yan, ang Diyos ang gumagawa, kapatid. Ang pagbubuhay muli ay gawa ng Ama. Ang pagbubuhay muli ay gawa ng Anak. James 1:18, alinsunod sa kanilang sarili kalooban, tayo ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga unang huma sa kanyang mga nilalang. Si James ang nagsabi nito, naniwala po kayo kay Santiago? Maniwala tayo kay Santiago. Alinsunod sa kanyang sarili kalooban ng Diyos, tayo ipinanganak ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. That is the gospel. Ang salita ng katotohanan is the gospel. And 1 John 2:29, kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, makatiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Kung gumagawa kayo ng mga mabubuting gawa ngayong gabi na ito ay dahil ipinanganak kayo ng Diyos, kapatid. At doon pa lang tayo nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya, mapalad tayo sa pamamagitan ng biyaya lamang ng Diyos, tayo ay ililigtas. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinapalapit upang manirahan sa inyong mga bulwagan, kami ay masisiyahan sa kabutihan ng inyong bahay, ng iyong templong banal, sabi ni David sa Psalm 65 verse 1. John 3:37-40, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at ang Ama lumalapit ay kailanman hindi ko itataboy. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin na ang lahat ng ibinigay niya sa akin, sabi natin Panginoon Kristo, ay huwag kong iwawala ang anuman o hinuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Hindi mabibigo ang ating Panginoon Kristo sa pagliligtas sa atin. Hindi naman pwedeng, gusto kong iligtas ng ating Panginoon sa Kristo. Oh, Brother Noel, buksan mo ang iyong puso. Gusto kitang iligtas, buksan mo ang iyong puso para makapasok ko. Gusto kitang iligtas. Ang sabi ni Brother Noel, ayaw ko. Nabigo na ang ating Panginoon sa Kristo. Ang mga nagbubukas lamang ng kanilang mga puso ay yung mga binago ng Diyos, yung mga binigyan ng biyaya upang mahalin man ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi sa Biblia, open your hearts. It's because it is God who is helping you to open up your heart. Kung wala kang Diyos sa iyong puso, hindi mo magagawa yon, kapatid. Amen? Itong kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ay biyaya ng Diyos sa atin. Ang biyaya na ibinigay ng Diyos ay hindi dahil gumagawa ka ng mabuti, kaya ang gumagawa ng mabuti dahil ang Diyos ay mabiyaya at iniligtas ka niya. Kaya ka gumagawa ng mabuti dahil ang Diyos ay mabiyaya at iniligtas ka niya. Kaya kahit ang inyong mga gawang mabuti ay hindi nyo pwedeng ipagmayabang sapagkat hindi po kayo yung gumagawa ng mabuti. Ang gumagawa ng mabuti, ang dahilan ay dahil ang Diyos at ang kanyang biyaya ay nasa ating lahat. Jesus is the author, the starter, and the finisher of our faith. Kung inumpisahan niya, tatapusin niya. Hindi siya mabibigo, hindi siya mahihirapan, siya ay magtatagumpay, no?
Ganyan kakapangyarihan ng ating Panginoon. By grace alone, sola gratia, we are saved.